Oo nga, oo Nakikita nga. ko ng senaryo na parang hindi talaga fair yung rule, yung nasa rulebook nila. So, That's isip fair. mas makakapasok pa yung isang win lang kahit naka 1.1 point sila compare dun sa tatlong panalo pero 2-1, 2-1, 2-1. Ayun yung ako, yung pinot ko. Same scenario siya nangyari sa amin. Hanggang ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong nangyari dito sa koponan ng Aurora dito nga yan sa ESL na kung saan kapatid sa hindi inaasahang pagkakataon biglaan na lamang nalaglag ang isa nating pambato. Hindi umabot dito nga sa playoffs kapatid. Kaya naman ito ang si Coach Dexter na assistant coach nga ng Aurora ay nagsalita na patungkol sa nangyari. Nagulat nga lahat sila dito nga sa Aurora. Coach Daki, Coach Bonchan nag-react din sa nangyari dito nga sa Aurora. Kinumpara nga yung mga nangyari din sa kanila nung nakaraan. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong nangyari dito nga sa Aurora sa ESL dahil kung saan nga dulo ng group stage kapatid dito nga nakuha nitong koponan ng Aurora ang kanilang momentum. Kaya naman nang dahil nga dyan nagtuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo kapatid. Magandang panimula na sana yan sa Aurora para nga dito sa playoffs dahil paniguradong magtutuloy-tuloy nga ang kanilang panalo kagaya nga ng kanilang ginawa dito nga sa MPL matapos ngang talunin nila itong Falcons AP Bren kapatid. Nagtuloy-tuloy yung chemistry at magandang performance nitong Aurora hanggang umabot nga dito sa Grand Finals ng MPL. Yung tipong sinagad pa nga nila itong lakas ng Onyx PH dahil napaabot nga nila ang laban dito nga sa Game 7. Pero mananalo na lamang sana at magkakampiyon kapatid. Sila nga ay nakambakan pa ng Onyx PH dahilan kung bakit lumapag lamang sila sa ikalawang pwesto matapos nga ang kanilang pagkatalo dito nga sa Grand Finals ng MPL nung nakaraan. Puro pangit na nga yung naging run ng Aurora dito nga sa mga tournament. Kumbaga kapatid, sobrang hirap din talaga makamove on sa mga oras na yon dahil kayang-kaya na nga makakuha ng Aurora ng kampyonato sa MPL. Yung tipong nagkamali lamang sila kapatid, sila na sana yung mananalo at magkakampyon. Yung mga ganyang sistema nga kapatid ay talaga nga namang manghihinayang ka talaga. Kaya ngayon dito rin sa ESL kapatid, sa umpisa pa lang ay nagkanda talo-talo pa nga ang Aurora. Ang malala pa nga niyan, ang mga tumalo pa sa kanilang koponan ay ito ngang RRQ Hoshi at ito ngang Falcon Esports na kung saan kapatid sa tatlong koponan na nagtay para sa third place, pangkulelat pa nga itong Aurora dahil ang mga score nga ng mga ito kapatid ay 2-3 samantalang ang Aurora nga ay 3-2. Diyan pa lamang ay mapapatanong ka talaga kapatid kung bakit itong koponan ng RRQ ang mas nakapasok samantalang 2-3 nga ang kanilang score samantalang ang Aurora nga kapatid ay 3-2. Kumbaga dyan pa lamang ay mapapansin natin na medyo tagilid nga itong rulebook ng ESL. Although pare-parehas nga sila ng points na 7 points kapatid, sinabi nga nitong ESL na mayroon ngang tiebreaker at ang nanalo at nagwagi nga sa tiebreaker kapatid ay ang RRQ Hoshi dahil tinalo nga ng
ng RRQ Hoshi, itong koponan ng Falcon Esports at itong koponan ng Aurora. Kaya naman sila daw yung nakapasok. So bali ang nangyari pala dito kapatid, bali wala lang yung mga puntos na makukuha ng bawat koponan dito nga sa ESL kung sila nga ay natalo din ng koponan na magiging katay nga nila kagaya nitong ginawa ng Aurora dito nga sa ESL. Kaya naman nang dahil nga dyan, marami talaga ang umalma kapatid. Una rin kasi sa lahat, bakit magkakaroon ng tiebreaker? Gayong hindi naman din pare-parehas ang score ng mga kuponan. Itong Aurora 3-2 samantalang itong RRQ at Falcon Esports ay 2-3. Kung baga kung titingnan natin kapatid, kung pare-parehas nga yung mga win-lose na records nitong tatlong koponan at mayroon nga silang pare-parehas din na mga points, dito lamang magkakaroon ng tiebreaker. Pero kahit hindi nga pare-parehas itong ang win-lose kapatid, yan nga ang nangyari. Kumbaga kapatid, ayon nga sa ESL, yan daw kasi ang nakalagay sa kanilang rulebook. Pero kung ating ang titingnan, kahit nga itong si Coach Dexter ay nagsalita na. Ito nga yung assistant coach ng Aurora na kahit sila nga ay nagulat sa nangyari dahil nakasanayan na nga natin kapatid na palagi tayong tumitingin dito nga sa win and lose records ng mga koponan. Dito rin nakabase kapatid kung ikaw nga ay nakakalamang kahit parehas nga kayo ng points, dito nga yan sa dulo. Dahil kung titingnan talaga natin kapatid, di hamak na mas lamang nga itong Aurora kung puntos nga ang pinag-uusapan. Bali ang nangyari talaga dyan na bali wala lang yung mga panalo ng Aurora kapatid. Sana ay hindi na nga nagkaroon ng pointing system na kagaya nga nito dito sa ESL. Kapag nanalo ka kasi kapatid ng 2-0, 3 points nga ang makukuha mo. Kapag 2-1, 2 points. Kapag 1-2, 1 point. At syempre kung wala nga kayong panalo, walang puntos. Yung ganyang pointing system ay dapat tinanggal ng ESL. Kung hindi rin naman nila i-apply sa dulo itong ang win and lose record ng mga koponan. Nakagaya nga ng records nitong Aurora na 3-2. Kahit nga itong sila Coach Daki kapatid at Coach Bonchan at itong ang team manager ng RSGPH noon ay nagsalita na at nag-react nga sa nangyari. Ayon nga dito kay Coach Daki kapatid ay di umano sila nga raw kapatid ay na-disqualified sa isang tournament dahil kulang nga ng isang number ito nga ID na inilagay nito nga nephew. Kumbaga dyan pa lamang ay makikita talaga natin kapatid na PH versus everyone talaga. Syempre sino ba namang gugustuhin na makapasok noon itong Falcon AP Bren dito nga yan sa tournament, diba? Dahil napakalakas nga nito. Ang tanging pag-asa na lamang ng mga ito kapatid ay disqualified nga ang Team Pinas. Bukod nga rito, kahit nga itong team manager ng RSGPH kapatid ay nagkaroon din ng aberya noon. Ayon nga sa kanya kapatid, paano naman yung sa amin na ang tagal i-post kahit 3/5 players sabay-sabay nag-open ng ML account sa ibang device. Kumbaga dyan pa lamang ay medyo questionable na nga kapatid, bakit may mga nag-open ng account sa ibang device at 3 players pa nga nila ang naapektuhan. At bukod dyan, ang tagal pa raw i-post ng laban. At syempre, makakalimutan ba natin itong SEA Games ng Blacklist noon na kung saan palagi daw kasi silang nagpo-post dito nga sa laban. At inamin nga nitong ni Coach Bonchan kapatid na kamuntikan pa raw mawala ng gold medal ang Pinas dahil nga contest itong mga Indo. Kaya naman sa
Kasama nga, sinasabi nga nitong ni Coach Daki, ang team manager nitong RSGPH at itong ni Coach Bonchan, isang patunay lang talaga yan kapatid na gagawin talaga ng lahat ng ibang region ang kanilang kayang gawin para nga madihado nga ang ating mga pambato. Pero all in all kapatid, kahit ano pang gawin ng ibang region sa atin, hanggang dulo nga kapatid, tayo pa rin ang umaabot at tayo rin ang nakakakuha ng kampyonato. Sabi nga nila, 'di ba, kung hindi mo kayang talunin, abay pilayan mo. Parang ganyan ang ginagawa ngayon dito nga sa mga PH teams pagdating nga sa mga international tournament ng MLBB, na kung saan tilay na pagkakaisahan talaga ang mga PH teams, pero sa dulo Pinas pa rin ang nakakakuha ng kampyonato. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.